lumabas ka manalo, hinahamon kita, patutunayan ko. Labas na kasi. Eto mga kapatid, pakinggan nyo. Hinahamon ko si Ranyo Manalo o si Eduardo Manalo. Patunayan niya ang iglesia ni Manalo, iglesia ni Cristo, tinatag ng tatay niya, totoo. Patutunayan ko sa demonyo ang iglesia yan, ayon sa Biblia. Good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po'y bumabati sa lahat na nakasubaybay dito sa ating programang Expose the Truth. Gusto ko pong i-share sa inyo ito video o programa ng Ang Dating Daan na kung saan ay kung paano po sinagot ng kapatid na Eli yung aligasyon o issue na sinasabi ng mga kampo ng Iglesia ni Cristo, itong kampo ni Bularan, mga kaibigan, na pinapalabas na may mga nagtratraitor daw sa kampo ni kapatid na Eli, na sinasabi na may nag-forward ng mga nagaganap sa loob at para pasamain ang kampo ng mga Ang Dating Daan. Napakaganda po ito mga kapatid. Alam ko matutuwa po kayo dito. Kaya sana po ay tutukan po ninyo hanggang sa matapos. Ang ganda po yung mga testimonyo ng mga kasama ng kapatid na Eli, mga kaibigan. Heto na po mga kapatid. Grabe, no? Sobrang napakaraming tao. Tuloy po tayo! Ayun. Ang saya-saya, no, mga kaibigan? Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Dating Daan. Para sa ating mga taga-subaybay at ganyan din po. Teka, bago tayo magdire-diretso, ibig muna nating anyayahan si Brother Eli Soriano dito sa ating kalagitnaan. Ano kayang taon yan? Dami, eh. Ito po'y sorpresa para sa lahat. Hindi alam ni Brother Eli nandito tayo mga kapatid. Kaya mula po doon sa kanyang studio ay ibig nating imbitahan siya dito para makasama naman natin sa isang dinig ng pagsasaya, tagumpay, mga kapatid. Sige, at pwede ba? Sa mga kasama natin, isama natin si Brother Eli rito para lalo tayong maging masaya, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa kanya pong mga kabutihan. Ang dami, oh. Daming tao, mga kaibigan, oh. Napakasaya ang mga tao. Nakakamiss po yung mga ganitong programa ng kapatid na Eli, mga kaibigan. Naranasan ko rin pumunta ng ganyan, eh. Naranasan ko rin dumalo ng ganyan programa ng kapatid na Eli. Siguro sa panahon na yan, mga kaibigan, ay andyan pa si J.R. Badong. Kasi sa panahon na yan, wala pa yata si kapatid niya Eli doon sa Brazil, eh. Nasa Pilipinas pa lang yata yan, eh. Yan yung sinabi ni Tibuloy na kurtina daw yung uniforme nila.
Parang napakasaya makadalo ng ganyang ah, pagpupulong, no? Yung makasama mo yung mga kapatid para mawawala yung problema mo dyan. Ang dami nila, oh. Sa parte yan, mga kaibigan, ay hinihintay po nila pumasok si kapatid na Eli. Kasi ayon kay Brother Josel kanina, wala dyan si kapatid na Eli, kundi hinihintay pa lang nila para pumasok at bumalo sa kanilang ginawang sorpresa. Sorpresang programa para kay kapatid na Eli. Napakaganda ito, mga kaibigan, panoorin po ninyo, napakaganda po ano yung sorpresa nila. So, kompleto sila dyan. Diyan sila lahat, no? At buong mundo pa yan, mga kaibigan. Yan, o. Diyan sila lahat. Buong buo. Sa panahon na yan. Ano kayang taon yan, mga kapatid? Kapatid Marinel, alam mo ba kung anong taon ito? Ano kayang taon ito? Yan na. Habang si Brother Eli po, mga kapatid, ay papunta pa dito. Alam niyo naman, malayo yung ating kabilang studio. Ibig nating makapagpahayag ng ilang mga mensahe ang ating mga kasamang MIC. At yung mga MIC magsasalita dito, MIC ito pala. yung mga lehitimong MIC sa ating kapatiran. Mauna na, Brother Darin. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Absent ako doon, dito ako. Binabati po natin ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa apat na sulok ng bansa. At siguro napapansin nyo, medyo masaya kami rito sapagkat dito po ang ating pinaka-celebration party, kapatid na Josel. Tanda ng ating pagtatagumpay sa ating pakikibaka ng pananampalataya. Yan po ay sa kadahilanan na sa awa tulong ng Diyos ay napatunayan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkasangkapan sa kanyang mga ngaral kay Brother Eli na totoo ang kanyang salita, ang kanyang bayan ay hindi mapapahiya kailanman. Yan nakasulat sa Joel 2:27. Nang bigay ng Panginoong Hesus ang kanyang patutuo sa aklat ng Lucas 21:13 hanggang 15, ito'y magiging patotoo sa inyo. Yan, no? Pagtibayin nga ninyo ang inyong puso at ang inyong isip. Na wag na munang isipin kung ano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig Diyan na. at karunungan Diyan na si na kapatid na hindi Eli. mangyayaring masalangsang ng lahat ninyong mga kalit. Diyan Yan na. nakikita po natin sa ating monitor na masaya kami dito dahil sa ayan. Siguro mga kaibigan, kung ang Panginoong Jesucristo ay bababa para kunin ang kanyang iglesia, napakaganda siguro yung programa, no? May sigaw, may tinig ng mga arkanghel. Katulad niyan, no? May tinig ng mga arkanghel at ang may pakakak. Siguro napakaganda kung i-view po natin sa ating kaisipan. Siguro napakaganda yung
pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Napakasaya. Lahat ng mga Kristiyano na maliligtas, napakasaya, mga kaibigan. Diyan na, mga kapatid na Eli. Masayang-masaya ang mga tao, mga kapatid. Ano kaya binulong ni Bradley? Ano yun? Parang pakakak yun ah. Magandang gabi, mga kapatid! Are we on the air? Natutuwa ang mga tao. Salamat sa inyo, mga kapatid! Salamat po! Kaya pala kanina, pagpasok ko sa gate, may mga sasakyan doon. Akala ko kung ano yun. Dire-diretso na ako sa studio, mga kapatid. Hindi ko po alam ito. Ano ba to? Surpresa na programa to. Paliwanag nyo sa akin ano to. Ano raw po ito, mga kapatid? Sabi ni Brother Eli. Victory Party. Victory Party! Isang pagsasaya ng pagtatagumpay. Saan? Saan ba? Sa dami po ng ating mga kaaway, mga kapatid, ayan, at sa ginagawang pakikipaglaban ni Brother Eli ng ating pananampalatayang tinanggap. Brother Eli, naririto po mga kapatid. At, ayan, they do appreciate ang laban nating ginagawa. Nakikita nila kung paano nagtatagumpay ang gawain sa inyo po, pangunguna. So ito mga kaibigan, victory party po nila kung paano sila nagtagumpay sa mga paninira ng mga kampo ng Iglesia ni Cristo. Sa ngayon mga kaibigan, ang MCGI ay meron na namang matinding karanasan kasi doon po sa mga lumayas nung namatay po ang kapatid na Eli ay maraming mga umalis na dati na matagal na dyan, tulad ni J.R. Badong, ni Ulysses, si Willie Santiago, kasi andyan pa si Willie Santiago yata noon eh, ewan ko lang, no? Teka kayo ha. Teka kayo, meron lang akong comment. May comment ako. Ano yung comment niya? Bakit nakalagay dyan ingkong? Kasi yung ingkong tawag nung mga apo ko sa akin. Yun. Yung ingkong kapampangan yun. Lolo ang ibig sabihin nun sa Tagalog. Lolo pala. May nasalubong akong kapatid doon sa San Fernando. Diba? Sabi ba naman sa akin, yung nasalubong ko mahigit 70 years old. Sabi sa akin, Ingkong, ba't nandito ka? Lolo yung intong tumawag ng lolo Bakit yung... nagka-ingkong-ingkong ako? Ang ingkong lolo. Ayun, ganun po kahulugan na ingkong. Pero salamat sa inyo mga kapatid. Ano? Unang-una sa lahat, salamat sa Diyos
sa kanyang tulong. Alam nyo, lahat ng klaseng paninira ay ginagawa ng Iglesia ni Manalo para ibagsak ako. Mga kapatid, sa TV, sa radyo, sa dyaryo, sa korte, ang pinakamalahuli ngayon, yung comics. Nabasa nyo na ba yung comics? Luko-luko may gawa nun. Ang dami. Si Raulo. Ngayon, ang may gawa nun, MIC raw. MIC. MIC. Sabi sa akin ni kapatid na Josel, naririto raw lahat ngayon ng MIC. Kaya mga kapatid, at pati yung nakikinig sa radyo, nanonood sa telebisyon, ipakikita namin lahat sa inyo ang MIC namin ngayon. Mabibis ko na. Mabibis ko na. At yung hindi nyo makikita rito ngayon, at magsasabing sila MIC, mga sira ang kukote nun, mga impostor yun. Yan. Eto, ang sabi ni Bularan na sinungaling, ang sabi ni Paul na manindirampuri, at ni Michael na dalahira, at saka ni Ramil na sinungaling. Yan. Yung mga ministro ni Manalo na lahat ay sinungaling. Ang sabi, MIC raw natin na nagsusupply sa kanila nung pornographic information nila. Yan. Naririto po lahat ngayon ng MIC. Ang hindi nyo makikita rito, Ano kaya ang masasabi ng mga kampo ni Manalo dito? Kayong mga nakasubaybay na Iglesia ni Cristo, yung mga miyembro, ano kaya masasabi ng kampo ng Iglesia ni Manalo dito sa victory party ng kapatid na Eli? Mag-comment nga kayo dyan sa baba, mga kaibigan. hindi MIC. Naririto po ang katulong ng pangangasiwa sa buong mundo. Naririto silang lahat. Kaya, yung wala rito, of course, meron tayong mga MIC na naalis. Ano? It's either sinuspinde o inalisan ng tungkulin kahit hindi suspendido dahil sa iba't ibang kadahilanan. Merong nag-asawa ng walang pahintulot. No? Pinatunayan niya na gusto niyang iwan ang kanyang tungkulin. Mag-asawa siya, hindi ko pa siya pinapayagan, nag-asawa na siya. Natural. Para bang pinatunayan niya sa akin, mas mahal niya yung mapapangasawa niya kaysa sa tungkulin niya. Hindi ba ganun yun? Pinatigil ko. Huwag naman magdaramdam at alam kong mabait naman tao yon. Si kapatid na Lito Quezon. I hope naririto siya ngayon. Nandiyan ka ba kapatid na Lito? Dating MIC yan ng Pampanga. Meron pang isang MIC, naging dating MIC ng Bulacan, si kapatid na Robin Salonga. Dahil merong mga naging reklamo ang mga kapatid sa kanyang pamamahala, pinatigil ko siya. Pero naririyan siya. Pero hindi na siya ngayon MIC, mga kapatid. Si kapatid na... Sino pa? Rudy Alamares. Sabi niya, mag-aasawa na raw siya. Ayaw ko pa siyang payagan. Pinilit niya yung kanya. Pinatutunayan niya sa akin na mahal niya talaga yung babae. That's right.
Tama naman yun. Asawa siya, dapat mahal niya. O di, nag-asawa siya. Pero hindi ko na siya ginawang MIC. Dahil sinunod niya ang gusto niya. Meron ako kasing sinusunod na pamantayan, mga kapatid, ng pagtitiwala sa tungkulin ng isang tao. Si kapatid na Rico Ganun pala, no? Fernandez, dati ring MIC yun. Nangangasiwa yun ng iba't ibang bagay na may kinalaman sa papeles. Pero nag-asawa na siya at nakadalawa na ng anak. Eh sabi ko, mahihirapan ito pagka magpapatuloy ito. Dahil may dalawa na siyang anak, may pananagutan na siya sa buhay. Kaya pinahinto ko siya. At siya naman ang kusa niyang huminto na nung bandang huli. Yan. Kaya wala na po tayong MIC na dapat makilala. Hindi na kasi MIC yung mga huminto na. Ang MIC ngayon ay naririto. Mas magaganda ang bihis nila kaysa sa akin. Yan. Ilan ba kayo dyan? Ilan ba kayo dyan? Ilan ba kayo dyan? 14? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Eto, kumpleto pala ang MIC sa buong mundo. Kaya ko po sinabi sa buong mundo, si kapatid namin lang MIC ng foreign mission. Siya po ang responsible ng pagdadala ng broadcast sa internet, sa iba't ibang bansa sa mundo, at pagpapadala ng mga tapes sa misyon sa buong mundo. Kaya kumpleto po, narito lahat ang MIC. Pagsasalitain nating isa-isa kung sino sa kanila ang tik-tik ng iglesia ni Manalo dito sa ating pagsasama-sama. Ayan. Pakinggan nyo sila. Mga kapatid, pakinggan nyo yung mga lehitimong MIC natin. Wala tayong ibang MIC kundi ito, kung mapapakinggan nyo. Tignan nyo kung ang sasabihin nila, aaminin nila sa harap nyo na sila ay nagbibigay ng impormasyon kay Bularan. Kung hindi makikita sa kanila at wala sa kanila yung nagbibigay na impormasyon, yung nagsasabing siya raw ay MIC, na ang sabi ng iglesia ni Manalo, yun daw MIC natin na nagpalimbag ng comics, mga sira ang ulo ng maniniwala at pati siya sira rin ang ulo. Yan. Eto, bibigay ko sa inyo ngayon. Dito sa programa na ito, mga kaibigan, pinapatunayan po ng kapatid na Eli na yung issue na prenudius ng mga kampo ng Iglesia ni Manalo na yung comics, mga kapatid. Alam po naman po ninyo yon, yung istorya ng comics. Napakasama nun, no? Paninira po yun talaga. Yun yung tinatawag na below the belt. Hindi na po yun aral, kundi yun na po ay personal na bagay na po yun, mga kapatid. Kasi kung tumira ka sa personal na bagay, tignan mo muna, meron ka bang, ikaw ba'y walang personal na pwedeng tirahin sa inyo? Sa YouTube po, mga kaibigan, sa ating pangangaral, dapat lang yung mga ngaral, wag po tayo tumira sa personal. Dapat yung aral. Kaya yung ginagawa po ni J.R. Badong na tinitiran niya ngayon ang MCGI, yung pamumuno ni kapatid na Daniel, personal na bagay po yung banat niya mga kaibigan. Pati sa mga broccoli. Alam nyo, kung talagang kayo po ay nakapag-aral na turuan ng salita ng Diyos, alam nyo po yan. Kung umalis na lang po sana kayo at wag nyo na po sanang sirain ng personal, yung tawag nilang below the belt, okay lang yon. Tirahin po ninyo doon sa aral. Sa aral, hindi naman, okay naman banatan mo. Tulad ni J.R. Badong, banatan mo si Daniel Razon sa kanyang itinuturo, pamalian mo. Ganon. Pero wag mong tirahin sa below the belt dito sa public,
mga kaibigan. Kasi kung ganun po ang gagawin mo, lalabas, ikaw ay hindi po sa Diyos. Hindi po sa Diyos. Bakit po mga kaibigan? Kasi anong purpose mo? Bakit mo tirahin sa below the belt? Dahil ba hindi mo kaya yung aral na tinuturo niya katulad ng mga iglesia ni Cristo, dahil hindi nila kayang gibain yung mga talata ng kapatid na Eli, binanatan sila. Binanatan nila si kapatid na Eli ng below the belt, at hindi lang basta-basta talagang napaka yung banat nila, yung comics, napaka yon. Pero lumalabas na dahil titirahin mo sa personal, ang logic nun, hindi mo kasi kaya sa aral. Yun po. Pero kung matibay yung aral na dala-dala mo, yun, doon ka tumira. Magtayo ka na lang ng sarili mo, at ay pangaral mo yung tama, nakita mo yung mali, huwag mong tularan yon, yung tama na lang ang ibahagi mo, baka makabuo ka pa ng grupo. Pero kung puro paninira lamang po mga kaibigan, ay naku po, bawal po sa Biblia yon. Tulad yung ginawa ng mga kampo ng INC laban kay kapatid na Eli, na binanatan nila sa napakatinding malaswang comics, pero nagtagumpay pa rin. Kaya nga gumawa sila ng victory party. Pakinggan natin yung mga MIC kung ano po yung sasabihin nila tungkol po sa issue sa comics. Ito. Umpisaan natin ang MIC nakakasakop ng pinakamalaking dibisyon sa iglesia. Si kapatid na Josel Malyari, ang MIC ng Metro Manila, at pinakamalaki sa lahat ng dibisyon sa buong mundo. Pakinggan nyo si kapatid na Josel. Baka naman siya ang nagbibigay ng impormasyon kay Bularan. Ay nako, Michelle. Kahit konti. Mga kapatid, wala po akong marami sasabihin. Sa harap ninyo, sa harap ng kapwa-tao, sa harap ng Diyos. Mga kapatid, mamamatay po akong nakikipaglaban sa ngalan ng katotohanan, sa pangunguna ni kapatid na Eli Soriano. Mamatay na ako, hindi ako sasama sa iglesia ni Manalo. Siguro mga ano na lang po yan, mga desperadong mga attempt na lang po nila yan. Pero tayo, ang alam natin, hindi po tayo desperado Pangako po sa Diyos, mga kapatid, basta, bibitawan ko po sa inyo yon sa harap ng Diyos, sa harap ng kapatiran at sa lahat ng tao, buong mundo na nakikinig sa internet ngayon. Mamamatay po ako sa panig ng katotohanan sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. Bigay natin ang MIC na nakakasakop halos sa buong mundo, si kapatid na Mel Magdaraog. Nasaan kanilang tungkulin, Magandang gabi po. Una po sa lahat ng mga kapatid na naririto, gayon din po sa lahat ng mga nakamonitor sa kani-kanyang tahanan. Siguro nakamonitor po ang buong kampo ng Iglesia ni Manalo sa pangunguna nitong mga nasa panel nila. Inuulit ko ulit, Paul, Michael, kayo kasi ang nagpaparatang sa amin Sinasabi ninyo na mga MIC ang nag-feed sa inyo ng mga katarantaduhang impormasyon na ginagamit ninyong paninira laban kay kapatid na Soriano. Inuulit ko ulit,
Tarantado na kayo, gago pa kayo. Sinasabi ko sa inyo. Hindi na, ha? Kasi napakalaking kasinungalingan yan, mga kapatid. At sa tulong po ng Diyos, mga kapatid, sana dito na po ako mamatay kung mamamatay man po ako sa tulong ng Diyos. Ba't Sa sana? pagsasama-sama natin ito na pinangungunahan ni kapatid na Eli at ni kapatid na Daniel na idinadawit nitong mga iglesia ni Manalo na to sa kanilang mga katarantaduhan, sa paniniraan nila. Si kapatid na Daniel kasi, mga kapatid, idinadawit nila sa kanilang mga paninira. May ipiniplay silang boses ni kapatid na Daniel. Si kapatid na Daniel Rason. Sana sport lang ang laban. Yes. Huwag kayong bumaba sa ganong klase ng... Huwag niyong isali yung hindi kasali sa laban, ano? Yan mo, reserva yan. yung hindi pa po namin ipinakikita sa ere. Huwag niyong idawit muna. Takot talaga kayo, ano? Kung kayo talagang tapat sa laban, lumaban kayo ng ayon sa itinatadhana ng banal na kasulatan. Paul Guevara, Michael Sandoval, Ramil Parva, Maximo Bularan, at saka Rene Panoncillo. Kung talagang kayo may tapang na taglay ayon sa Biblia, kahit sino sa inyo hinihintay ni kapatid na Soriano sa laban sa telebisyon. Yabang lang ninyo. Puro kaya, alam nyo kasi, mga kababayan, puro kayabangan itong taglay nitong mga ministro ng Iglesia ni Manalo. Pagbibintangan nyo kami, sino sa kasama kong MIC ang tumatawag sa inyo, ang nagpipil sa inyo ng katarantaduhang impormasyon? Ba't hindi nyo masabi? O ako, Paul, sige nga, sabihin mo. Ako. Ba't hindi kayo magsalita kung sino, anong pangalan ng kasama naming MIC na sinasabi ninyong nagsasalita ng kasiraan, sabi nyo. Kasiraan daw ni kapatid na Soriano. Ay naku, malaking katarantaduhan yan. Tandaan po ninyo, kagaya ng sinasabi ni kapatid na Soriano, kung yung iglesia ni Manalo na yan ninyo, ang natitira na lang isang iglesia sa mundo, hindi baling hindi na ako mag-iglesia. Kaysa sumama sa inyo. Yun lang po, mga kapatid. Salamat po. Salamat, kapatid namin. Hindi na. Tawagin naman natin ang MIC ng Cavite, Rizal Region. Si kapatid na Rolando Campo. Maganda ito. Mga kababayan, mga kapatid na narito ngayong gabi sa palig, ang una ko pong masasabi, yung panig nila Bularan na yan, nila Paul, ni Michael, ni Rene, yan pong programang ang tamang daan ng Iglesia ni Manalo. Wala na pong karangalan niya kahit kapiraso, mga kapatid, mga kababayan. Bakit? Bakit naman? Bakit, mga kapatid, mga kababayan? Bakit? Kasi yung mismong puno nila na si Eranio Manalo, ang sabi niya sa lahat ng kanyang ministro, mga manlulupig, mga nagdaraya sa mga report, kasama ko si Eddie Boy Manalo ron. Si Eduardo Manalo, napapalit kay Eranio Manalo. Bakit? Kasi manggagawa din si Eduardo Manalo eh. Kaya nang sabihin ng tatay niya, lahat ay manlulupig, kasama si Eduardo Manalo na manlulupig. Tama mga kapatid? Tama mga kapatid? Dahil kung hindi pala manggagawa si Eduardo Manalo at siya ang papalit kay Eranio Manalo, papaano mangyayari ang papalit hindi manggagawa? Pero granting na manggagawa. Yes. Ano klaseng mga manggagawa yan, mga kapatid? Anong klase? Pagsalitain natin si Eranio kung anong klase yung Ayan, mga anong manggagawa. klase?
Ano sasabihin ni Ranyo? Ano sasabihin ni Ranyo Manalo? Tanungin natin si Ranyo Manalo kung anong klase mga manggagama meron siya. Gusto yung pagsalitain natin si Manalo, mga kapatid? Sige. Nakikinig ba kayo? I hope nakikinig kayo sa buong mundo. Eto, pakinggan nyo ang sabi ni Manalo tungkol sa mga manggagawa niya. Ano ang sulat sa akin isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat ko, puro tiwali. Masakit na salita. Nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi bang buong-buo na katotohanan nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo, hinahanap. Yung tulog niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro. Ang tinatamasa niya. Yan ang klase ng manggagawa ni Manalo ayon kay Manalo. Yan. Yan mga kapatid. Kaya, kung sa kanilang programa ay merong ipinakikita di umano at sinasabi na may comics at sa kasama ng comics ay may sulat ng MIC di umano na nagpagawa ng comics, eh maniniwala po pa kayo sa mga sinungaling na yun ayon kay Manalo? Walang matino kahit isa, sabi ni Eranio Manalo. Pati siya nga manggagawa rin eh. Nasaktan siya. Dahil hindi man buong-buo na totoo, sabi ni Eranio Manalo, eh naniniwala siyang totoo. Yung sinasabi ng kapatid. Kaya, hindi tatalab po yan mga kababayan. Yang paninira nyo na yan kay kapatid na Eli. Dahil alam namin ang kapatid na Eli. Mula pa sa umpisa ng aming pagsama sa kanya. 1984 po ako nabautismuhan. Kilala ko po ang pagkatao ng kapatid na Eli. Wala sa masasama na makakaunawa! Yun ang sabi ng Diyos ko. Yun ang sabi ng Diyos namin, ang Diyos ng Israel, na nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan. Wala sa masasama na makakaunawa. Mga kapatid, masama ba ang kapatid na Eli? Bakit? Nakakaunawa ba o hindi ng salita ng Diyos? Oh, Paul, yung bang naunawa mong salita ng Diyos? Naunawa mo ba yon? Yung Roma 16:16? Yung apat na hangin, may nakaunawa ba? Ay mula kay Felix Manalo, walang nakaunawa niyan. Kaya, yung binibintang nila na tsak na hindi totoo at pawang kasinungalingan na MIC daw ang nagpagawa ng comics. Ito po wag mo na lang ikaw close up. Ito po yung comics Sa harap nyo mga kababayan, ito po, pupunitin ko. Hindi ko bibili ng 10 piso to. Napakasama sa paningin ng Diyos na ang konting sentimo na manggagaling sa karangalan at pagpapagal nyo ay gastusin nyo sa buong kasinungalingan ito na comics. Kaya, ito po mga kababayan sinasabi ko. Kasi, pagka po sa halimbawa sa amin, sa mga MIC, may napatay, baka sabihin nila, pinatayin natin para wala na silang testigo na MIC. Ngayon po, kung ako'y mamamatay mga kapatid, mga kababayan, hindi po ang papatay sa akin ay ang mga kapatid sa panig ni kapatid ni Eliseo Soriano. Tandaan nyo yan. Ang sinasabi ko na pwedeng pumatay sa akin ay ang iglesia ng mga mamamatay tao.
Kaya, inuunahan ko na po mga kababayan, baka kasi patayin ang isa sa amin at sabihin pinatay na nila ang kanilang testigo na laban dito. Kaya nga magsasalita na ngayon eh. Para Ayan po. baka sabihin nila, isa sa inyo, testigo nila. Pagsalitain natin Ayan po. sila, kapatid. Kaya po, narito po ang aking mga kasama para magsalita po at magpahayag ng kanilang nararamdaman at ng kanilang paninindigan, mga kapatid. Pagsalitain natin naman ang MIC. Ang MIC ng Laguna, Batangas, at Romblon. At siya ring nakangasiwa sa ilang chapters natin sa abroad. Sa particular sa Singapore, sa Hong Kong, at sa iba't ibang panig ng Asia. Si kapatid na Resty Reyes. Magandang gabi po sa ating mga kababayan at sa ating mga kapatid. Magandang gabi sa inyo lahat. Samayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon nating Diyos. Yung bintang po sa atin ng ating mga kaaway na di umano ay isa sa mga MIC ang nagbibigay ng impormasyon at nagsisilbing tiktik sa loob ng samahan. Masasabi kong yun ay isang napakalaking kasinungalingan. Wala sa hanay ng mga MIC, wala sa hanay ng mga kasama na gagawa ng isang napakagagong hakbang. Napakasamang hakbang. Magtaksil ka sa samahan, mag-traitor ka sa tagapagturo mo, maghudas ka sa tagapangasyong pangkalahatan. Napakabigat na kasalanan. Tama na ang mga nakarang hudas. Ako po naniniwala, mga kababayan, mga kapatid, naniniwala ako na yung sinasabi itong mga taong ito ng tamang daan, kasinungalingan malaki pa sa kapilya nila. Ngayon, inahamon namin kayo. Kayong nasa tamang daan, Paul Guevara, Michael Sandoval, sabihin ninyo, magtapat kayo sa mga kababayan sa bansang Pilipinas, sa mga tao na kababayan natin. Sino sa amin? Kung talagang lalaki kayo, sabihin ninyo, letrahan ninyo, pangalanan mo, para makita ng tao kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kami o kayo. Pero sa sandaling ito, sinasabi ko mga kababayan, ang mga iglesia ni Cristo ni Mr. Manalo, walang gagawin yan kundi ang manira, kundi ang magsabi ng kasinungalingan. Bakit ako lilipat sa inyo? Ang puno rito matapang, lalaki sa pananampalataya, walang inaatasan. Ba't ako lilipat dyan? Sige nga. Eh yung puno ninyo ayaw humarap. Hindi nga makita sa telebisyon ang mukha ng puno ninyo eh. Itong aming puno, mula na ako'y maanib, siya ang nagsasalita. 1989, October 21, ako'y maanib. Mula noon hanggang ngayon, si kapatid na Eli ang nagsasalita. Katulong si kapatid na Daniel. Naniniwala ako, kung ako yung mamatay, dito na ako mamamatay. Ano yung mga mensahe nila? Salamat, kapatid na Resty. Isunod natin ang tagapangasiwa o MIC, Minister in Charge ng Eastern Visayas, si kapatid na Rodel Mangiliman. Sa lahat po ng mga nakakapanood ngayong gabing ito, mga kababayan, Bata pa, no? kami po ay naririto upang magsalita sa inyong harapan at patunayan sa inyo na ang bintang ng mga iglesia ni Manalo na di umano ay mayroong MIC sa samahang ito na sumusulat at tumatawag sa kanila. Yan po isang napakalaking kasinungalingan. Yan po isang palatandaang kung katwiran ng pag-uusapan, nauubusan na sila ng katwiran. Kaya kung saan-saan na po nakakarating. Tama. Kung napapansin nyo, pati po comics ay kanilang ginagamit na instrumento ng paninira kay kapatid na Soriano. Ito lang po masasabi ko, mga kababayan. Matatalino naman po lahat ng nakikinig sa ating programa. Kung gusto nyong matapos ang lahat ng usapang ito, ilabas nyo ang puno nyo. Iharap nyo kay kapatid na Soriano. Huwag nyo itago sa kapilya. Parador. Kasi sa hinahaba-haba ng panahon,
ng kanilang pakikipag-usap kay kapatid na Eli sa TV, mga kapatid, sa kanilang programa, nakakatiyak tayo matagal na ang hamon ng ating panig na ito na lumabas sila para makipaglaban kay kapatid na Eli sa TV. Mga kababayan, matagal na po yan. Hanggang ngayon, hindi pa lumalabas ang kanilang puno. At kung hindi dahil sa ating programa, hindi pa napakinggan ng sambayan ng Pilipino ang tinig ng kanilang punong tagapangasiwa. Pero ang napakinggan po natin na sinasabi ng kanilang punong tagapangasiwa, ipinakikilalang ang kanyang mga manggagawa ay puro magdaraya at mga sinungaling. Pati siya, dinadaya. Tayo pa po ba hindi dadayain ng mga yan? Kaya ako po, ito masasabi ko. Sa nakikita kong katapatan ng kapatid na Soriano at ng kapatid na Daniel, sa pag-akay sa ating pagsasama-sama, sa nakikita kong paninindigan nila sa katotohanan ng kanilang sinasabi, kung sakasakaling mamamatay man ako, bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, dito na ako sa samahang ito mamamatay, mga kapatid. Bakit ka pupunta? Kung matino isip mo, bakit ka pupunta sa isang iglesyang hindi kayang ipagtanggol ng kanilang puno? Bakit ka pupunta doon? Dito na tayo, mga kapatid. Kaya lahat ng kababayang iglesia ni Kristong nanonood sa gabing ito. Dahil ayon po kay Michael, nung ipalabas natin yung tinig ng kanilang punong tagapangasiwa, umusok daw yung kanyang telepono. Marami raw kapatid nilang tumawag at natutuwa. Napakinggan nila ang tinig ng kanilang punong tagapangasiwa. Kung totoong nakapakinig po kayo, sana naintindihan nyo, napakinggan nyo na ang manggagawa sa inyong samahan, walang may takot sa Diyos kahit isa. Mga kababayan, yan po ang aking masasabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagkaalaman natin ang isa pang destino sa Bisaya, si kapatid na Noli Molero. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa ating programa, lalong-lalo na dyan sa Central Visayas at Western Visayas. Gaya po ng nasabi ng aking makakasamang MIC, ang lahat na ginagawa ng ating mga kalaban, ginagawa nila para masira si kapatid na Soriano sa isang paraan na personal, tanda ng hindi nila kayang ipaglaban sa katwiran ang kanilang pananampalataya, mga kapatid. Kaya masasabi ko po mula sa aking sarili, bisayain mo iyo, mga kapatid, sama sa akong giingon, kung ang ilang ginabuhat aron dauton ang among magtutudlo o si Igso na Soriano personal, timaan kini nga sila desperado na og dili kaya nila ibarog ang ilang pagtuo tungod mga igsoon ug mga higala labi na diha sa Kabisayaan, sa tibuok na Mindanao. Maminaw mo sa gibuhat sa kaaway sa atong magtutudlo nga sa Igso na Soriano, tungod kay dili sila makahimo sa paglaban og legal na paglaban og maayo nga pakikipaglaban. Yes. Ilang gihimo ang personal, pero wa ipik mga igsoon. Bakit? Ako ang saksi habang nabubuhay dahil isa rin ako. Mga kapatid, isa rin akong mabango sa ministro ni Iglesia ni Cristo ni Manalo sa Kabisayaan na matagal nang gustong patayin. Sige, may araw kayo sa aming Panginoong Diyos. Magsusulit kayo. Mapatay nyo man ako. Mapatay nyo man ako, mga kapatid. Mga ministro, lalong-lalo na ikaw, Rizalito Campo, mula sa waray-waray hangtod sa Cebuano, imo akong ginasundan. Sige, pag-abot ni Kristo, tan-aw na to kung kinsa karon ang tinod nga lalaki sa atubangan niya. Sige. Kaya, masasabi ko mga kapatid ng buong tapang, sa pangunguna ni kapatid na Soriano, sa tulong ng Diyos, mula nang pasimula ko itawagin hanggang ngayon, mamamatay ako sa samahang ito. Hindi ako sasama sa iglesia na walang prinsipyo at paninindigan pagdating sa aral.
Kaya sa gabing ito mga kapatid, sana lahat ng mga Bisaya na nakikinig, panahon na para mubalhin mo, biyaan ninyo ang walay pulos na iglesia. Mga iglesia na dili makabarog sa katarungan o dili may paglaban ang kamatuoran, mao nga ilang ipersonal ang ilang laban. Kaya sa gabing ito, salamat sa Diyos mga kapatid. At mayroon tayong mga ngaral na kailanman habang may buhay at may lakas, wala sa Kanya ang salitang uurong pagdating sa maginoong paglalaban, lalong-lalo na sa telebisyon na kinatatakutan ng ating mga kalaban na duwag. Kaya sinasabi ko sa lahat ng mga ministro at kasama si Eranio, duwag kayo, ayaw niyong marap ng mabuting pakikipaglaban kay kapatid na Soriano. Sige, hanggang dito muna at magandang gabi sa inyo. Salamat, kapatid na Loli. Tawagin natin. So, alam nyo mga kaibigan, kung mag-isip lamang po sana tayo kasi kung ikaw ay totoong itinatag ng Panginoong Hesukristo, bakit kailangan umabot yung punto na manira ka para paniwalaan ka ng tao? Bakit kailangan umabot yung punto na pumatay ka para mapatigil mo yung tao? Hindi naman gawain ni Kristo yan eh. Si Judas nga, nung naghudas, hindi pa niya pinatay mga kaibigan. Ba't kailangan pumatay? Ang aral sa Biblia napakalinaw na ang sa Diyos, miski yung kanyang kaaway, ibigin pa. Kung ang kanyang kaaway ay nagugutom o ang kanyang kaaway ay nauuhaw, painumin, pakainin pa ba't ganun? Ba't patayin? Ba't itong iglesia ni Kristo, meron po tayong nababalitaan na hinaharas sa balita, no, mga kaibigan. At ito namang Iglesia Katolika na umaangkin din na sila ang tatag ni Kristo, ba't may inquisition? Ba't may pagpatay na naka-issue po sa kanila, mga kababayan? Ito mga kapatid ay mapapaisip ka talaga sa Diyos ba talaga? Mga kapatid, yung mga ganyang klaseng pananampalataya na kailangan kang bumanta at pumatay para mapatunayan na ikaw ay totoo. Yung pumatay kay Kristo ay mga demonyong Romano Mga Romanong demonyo mga kaibigan yung mga hindi naniniwala sa Panginoong Hesukristo So, ba't kailangan? Yun ang malaking tanong Kaya dito sa ating napapanood mga kaibigan, kung atin pong tatapusin ito, ay lahat ng mga MIC na nagsalita po rito, makikita mo sa kanilang pananalita talagang wala sa kanila ang nagtraidor. Ganun pa man, hindi ko naman po ipipilit ito sa inyo mga kaibigan, pero sa tingin ko wala naman talaga. At hindi siguro kailangan kasi kung ikaw ay nakatutok doon po sa aral ng Panginoong Hesus, miski yung pagwikaan mo lang, yung pag-isipan mo lang, yung isang tao sa pagpatay ay malaking kasalanan na po yun yun pa kaya gagawin mo mga kaibigan na hindi po masama sa Diyos? Kung may takot ka man lang sa iyong mga ginagawa, hindi mo talaga magawa mga kapatid Hindi mo talaga magawa. Kaya naniniwala ako na ang samahang may pagpatay, hindi po sa Diyos yun. Kasi ang Diyos ay, ang utos niya sa bagong tipan ay mahalin mo ang iyong kaaway. Kung nauuhaw, painumin mo. Kung nagugutom, pakainin mo. Ibig sabihin, hindi mo patayin. Buhayin mo nga no? Mga kaibigan. So, sa panahon na ito, mga kaibigan, sa video ay i-forward na natin kay kapatid na Eli. Feed sa kanila ng impormasyon ng kababuyan
ay pangako na aking puso kung sakali na darating ang panahon ako'y makapagliligaw, mabuti pa sa akin ang mamatay na lamang. Maraming salamat po at magandang gabi. Salamat, kapatid na More. Meron pa ba tayo na yun? Ilan na kayo? 14 yan eh. 14 na ba yan, kapatid na Josel? O, ayan. Wala nang MIC, hindi nakakapagsalita, mga kapatid. Ha? Para sabihin, may MIC nag-feed sa kanila ng impormasyon ng kababuyan, halatang-halatang iglesyang binaboy ang iglesyang yan. Bakit? Puro kasinungalingan, pababaliktad ng dila, kahapon yes, ngayon no, bukas maybe. Yan ang iglesia ni Manalo. Parang si Michael Ladalahira at parang si Paul naman ni Rampuri. Hindi lang tarantado, gago pa, manluloko pa yan si Paul Guevara. Bakit? Biro mo, pinutol yung sinasabi ko tungkol sa pag-asa ng tao. Wala ka ako sa Estrada, wala kay Divinesia, wala kong kani-kaninong tao sa Panginoon. Pinutol yun sa Panginoon at idinuktong. Pag ako naging presidente, pinalilitaw ako, kundi gago yan si Paul Guevara. Sa harapan ng bayang Pilipino, sinasabi ko, si Paul Guevara, manluloko, pati miyembro niya niloloko. Sige, Paul! Sige, Manalo! Magdemanda pa kayo ng magdemanda! Ilalabas ko sa korte ang kademonyo ninyo! Sige! Sige! Pabahain nyo na asunto! Sabi nyo, pababahain nyo na asunto! Idemanda mo ko, Paul Guevara! Manluloko ka! Nang putol-putulin mo yung tape ko! Manluloko ka! Hindi lang ang Katoliko niloloko mo, pati asawa mo tanak, niloloko mo at hindi ka taka-taka. Bakit? Ba't hindi ka taka-taka? Ang may sabi na ang mga ministro nila ay manluloko, si Manalo mismo! Sige! Sige! Manalo! Lumabas ka sa lungga mo! Harapin mo ang panig na ito sa telebisyon! Harapin mo! Ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng tagangak-ngak na puro mga sinungaling, nagpupuputol ng tape para pag-iba-ibahin ang sentido sinasabi. Kung talagang lalaki kayo, lumabas ka Manalo, hinahamon kita, patutunayan ko. Labas na kasi. Eto mga kapatid, pakinggan nyo. Hinahamon ko si Ranyo Manalo o si Eduardo Manalo. Patunayan niya ang iglesia ni Manalo, iglesia ni Cristo, tinatag ng tatay niya, totoo. Patutunayan ko sa demonyo ang iglesia yan. Ayon sa Biblia. Eto. Para matigil na ito, paninira laban sa kapwa-tao ng mga ministro ni Manalo, haharapin ko kayo sa isang national television. Magbabayad ako ng share, magbayad kayo ng share. Eto, pag hindi ko ginawa ito, mga kapatid, pag pumayag sila at hindi ko ginawa, layasan ninyo ang samaang ito. Hindi sa Diyos ito. Yan ang garansya ko sa inyo. Pagka nangahas si Ranyo Manalo na lumitaw, tapos ako umatras, wag na kayong babalik dito. Hindi totoo ito. Pero, hanggang hindi lumalabas si Manalo, napatutunayan ko yung bintang ninyo ako'y alanganin, kayong lahat mula sa pulo hanggang sa huli, puro alanganin. Alanganin. Mula sa pulo ng iglesia ni Manalo hanggang sa lahat ng kanyang ministro
ministro, pag hindi kayo lumitaw, tawag nyo sa akin na alanganin. Babalik ko sa inyo, kayo ang mga alanganin at binabae. Yan ang masasabi ko. Hanggang dito, maraming salamat. Mga kapatid, maraming salamat. Pinalalakas ng Diyos ang aking kalooban. Sinusuportahan ito ng inyong pagmamalasakit. Salamat sa inyo, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyong lahat. Ayan po, tapos na po yung parte ng kapatid na Eli, mga kaibigan. Kung mag-iisip lamang po kasi tayo, mga kapatid, ay ba't umabot pa ng ganyan? Dapat wag na sanang umabot ng ganyan eh. Dapat sana ay kung talagang matindi po yung paninindigan at paniniwala ng mga INC, wag na sanang umabot ng ganun kasi aral lang naman ang pinag-aawayan, umabot pa sa personalan, hanggang umabot pa sa bantaan, umabot pa sa pagpatay, kaya napunta si kapatid na Eli doon sa Brazil. Pero alam nyo mga kaibigan, kung atin pong pag-aaralan ang Biblia, may nakalagay kasi sa hula na mula sa sisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon ay dadakilain ang pangalan ng Diyos ng Israel. Kung atin pong titignan, parang kay kapatid na Eli naganap yung hula Bakit? Kasi mula sa Pilipinas ay napunta sa Brazil. Minsan kasi para maganap po yung hula ay may mga paraan ng Diyos. Kaya siguro masasabi natin yung pagbanta ng mga INC sa ating kapatid na Eli para puwersadong mapunta si kapatid na Eli doon po sa Brazil ay isa sa mga paraan ng Panginoong Diyos para madala yung kanyang pangalan doon sa nilulubugan ng araw na yun po ay yung Brazil, mga kababayan. Alam nyo, napakaganda yung istorya kung nasundan po ninyo yung kasaysayan ng MCGI, ay napakaganda po kung paano napunta doon sa Brazil. Kasi tama naman yung mga sinasabi ni Brother Eli na kahit mag-research ka, tumingin ka kung sino, kung ano ang iglesia na nagdala mula sa sisikatan ng araw papunta sa nilulubugan, ay wala namang iba kundi si kapatid na Eli kasi si Manalo hindi naman ayon sa ulat ay hindi naman pumunta sa kanluran para mangaral kundi para mag-aral. Sabi nga ng kapatid na Eli, kung meron man silang mga mangangaral doon dahil sa nakipag-asawa yung mga miyembro po nila doon at naging ministro po sila doon. Pero ganun pa man, kung tignan mo yung sinasabi sa Biblia, para sabihin mo na sila yung katuparan, ba't mali-mali yung kanilang interpretasyon, gaya na lamang po doon sa pagkatao ni Kristo, doon po sa apat na hangin na nasa Revelation chapter 7. Bakit mali yung kanilang interpretasyon? At saka, ba't may nababalitaan tayong pagpatay? Ba't may pagbabanta? Nawawala yung talagang aral ng Biblia na mahalin mo ang iyong kaaway mga kaibigan. Si Kibuloy naman, mas nauna ang kapatid na Eli pumunta sa Brazil kaysa si Kibuloy, no? At kung titignan mo yung mga aral ni Kibuloy, mali din wala din sa Biblia mga kaibigan. Kaya hindi natin masasabi na sila nga, no? Kung hindi nyo masabi na si kapatid na Eli sa katuparan nun, sino? Kung hindi si kapatid na Eli, di mas lalong hindi ang mga Katolika. Kasi ang Katolika nanggaling sa Roma papunta Pilipinas, baliktad mga Sabadista nanggaling naman sa Amerika, hindi naman sa Pilipinas nagumpisa.
O di baliktad, mga Mormon, ganun din. Lahat, ganun din mga kaibigan. Tanging, ang alam ko lang ito ay, ang nag-umpisa sa Pilipinas ay Iglesia ni Cristo, MCGI, at saka si Mr. Kibuloy. Ewan ko kung meron pa mga kaibigan, pero mahirap mong paniwalaan na si Kibuloy at saka Iglesia ni Cristo ang katuparan. Kung mahirap ninyong tanggapin na ang kapatid na Eli ang katuparan, mas lalo nang mahirap tanggapin na si Kibuloy o ang Iglesia ni Manalo. Kasi kung titignan natin ang Biblia, pag-aralan natin, makikita natin kung ano po talaga yung tama mga kaibigan. So, siguro nagkaroon po kayo ng linaw at naliwanagan ang iyong mga pagdududa. Yung mga sumisira ngayon sa panahon natin sa pagkawala ng kapatid na Eli at si Kuya Daniel na ang naging namumuno sa MCGI, kung ano man po yung kanilang paninira, wala tayo doon. Kung personal na bagay, personal na paraan po yon, siguro mga kaibigan, ako po'y nakadistansya doon kasi hindi ko naman alam kung ano po yung totoo. Pero sa aral po natin makikita, kasi sa Biblia, para makita mo ang totoo sa aral, hindi yung sarili, hindi yung kanyang sarili ang sinasabi, kundi sa aral. Sa Biblia makikita natin yan mga kapatid, makikita natin ang katotohanan. Miski mabuti magsalita, maganda magsalita, malumanay magsalita, kung yung aral doon mo titignan, no? So hanggang dito muna mga kaibigan, maraming salamat po sa lagi po ninyong pagantabay. Sana po ay wag po kayong mag-atubiling mag-subscribe at mag-share din sa ating mga video. Hanggang sa susunod po mga kapatid, dito sa ating programang Expose the Truth. Dito lamang po mga kaibigan sa SLTV channel. At huwag nyo ring kalimutan manood sa MCGI channel. Napakarami po kayong matutunan doon mga kaibigan.